So, ayan guys, kakatapos lang natin maligo at may nag-comment. Sabi niya, umalis ka rin daw po sa GC, madam. Ayan, grabe itong mga bashers ko, updated. Ayan, which is true naman. Umalis talaga ako sa GC ng Pamos Food Up nung minsan kasi nga dinudugo na ako nun. So, feeling ko rin, kaya ako to the point na ganito kasi, ayun, medyo nakaka-stress talaga na magpatakbo din talaga ng isang business na napakaraming tenant. Kasi first time ko rin talaga na mag-operate ng leasing business. Ayan. Ayun, kasi syempre iba-iba sila ng mga request, ang daming suggestions, ang daming complaint. So iba-iba talaga. Pero syempre as business owner, talagang ginagawa naman namin ng paraan. And nag-deploy din ako ng mga admin na nag-leave ako sa GC. Pero ngayon nasa GC na ulit ako. Sabi ko nga, wag nyo muna ako masyadong stressin kasi nga nagbi-bleeding pa rin ako kahit papano. So hindi pa rin totally okay. So, ayun yung dahilan. Kasi syempre, ang hirap talaga na, for example, ang dami mong tauhan, 'di ba? Ang hirap magpatakbo ng isang business na sobrang daming tauhan. Syempre yan, iba-iba ng ugali, ganyan. May mga mag-aaway-away, may mga plastikan, chismisan. Talagang normal naman yun. Kaya kahit nga sa pagiging employer, mahirap talaga maging employer ng napakaraming employee dahil iba-iba sila ng ugali. Lalo na yung ngayon, na kumbaga, business is leasing business. So, nagpaparenta. So, syempre, iba-ibang business owner. And syempre, feeling nila magaling talaga sila. Feeling nila tama sila. So, nagtatalo-talo talaga dun sa group chat. And syempre, sa ibang business, normally naman yung mismong may-ari. For example, may-ari ka ng isang kumpanyang malaki. Syempre, yung mga doon is wala naman doon yung mismong CEO, 'di ba? Pero ako talaga nagme-make way talaga ako para kausapin sila. Pinagtsatsagaan ko talagang kausapin kahit yung iba makulit. Tapos minsan may mag-PPM sa akin, sasabihin nila na okay lang yan, ma'am, huwag niyong kapansinin, mag-leave ka muna sa GC kasi ang toxic nung iba. Ganyan, mga baguhan kasi na tenant, mga hindi pa sanay sa pag-vendor or pagtitinda. So, yung mga matatagal ng sanay na nagre-rent-rent ng mga ganyan, nagtitinda ng mga bazar-bazar, talagang mahahaba ang pasensya. Talagang matatalino, ganun, talagang sanay ba sila, hindi sila reklamador. So, yung mga baguhan, talagang medyo masakit sa ulo. Pero yun nga, sabi ko nga sa kanila, tulad na lagi kong sinasabi, hindi ko sila para pigilan kung gusto nilang umalis. Kasi maraming aalis, marami ring babalik, ganyan. At marami ring papasok na bago, 'di ba? Kahit naman sa staff, ganyan naman. May aalis, may papalit, 'di ba? Ganyan naman. So, hindi ko talaga sila pinipigilan. Sabi ko nga, kung gusto nilang umalis, walang problema. Kung gusto nilang bumalik, walang problema. So, hindi talaga ako parang sa kanila. So, hinahayaan ko lang talaga silang magdesisyon kasi may kanya-kanya namang isip. Yun nga lang, yung GC nga kasi medyo toxic minsan. 'Di ba? Ganun. Lalo na nung bumagyo, nung umulan, may tumulo. Doon yata ako nag-leave, hindi ko alam nagtulo-tulo yung mga tubig dun sa events place. So, sabi ko, yung events place, tinanggalan ko na yun ng tenant. So, ang ginawa ko na lang sa events place is laruan. So, yung parang mini peryahan, dun na siya. Yung arcade, yung basketballan, laruan, movie, yung parang theater, dun na siya sa events place. So, wala nang tenant dun sa events place. Lahat na ay nasa labas. Nagbawas na rin talaga kami ng tenant kasi nung una kasi hindi ko talaga, syempre, trial and error. Ang dami kong tenant. Which is nagka-doble-doble yung shawarma. Alam nyo doon, may sobrang lakas na shawarma, may sobrang hina. So siguro yung mahina, umalis na. Pero yung malakas doon is nakaka 20K per day. Ganyan, talagang paldo-paldo din naman talaga. Kumbaga, napasobra. Parang noong una ata 7 yung shawarma. Kaya talaga nagkausap-usap kami ng mga veterano na sa larangan ng bazaar. Sabi ko sa kanila, hayaan nyo, aalis din naman yung iba dyan. So pag umalis, matitira matibay, edi yun yung magstay. So, ayun sabi sa akin nung isang tenant doon, nung nga medyo nalagasan na ng mga tenant, is lumakas nga daw talaga sila. Mas dumoble or triple yung kita kasi nga syempre konti na lang yung choices. Dati kasi is may mais doon, may mais doon, may mais doon. Parang 5 yung maisan, ganun. So, mas maganda talaga na mabawasan para konti-konti, hindi pare-parehas ng tinda. Which is, nung una kasi hindi ko talaga alam yun. Kasi syempre, ang mindset ko lang magparenta. Wala akong alam na mga masama yung duplication, ganun. Pangit siyang tingnan kasi ang dami. So, ayun.
At least ngayon, alam ko na. Pero still, marami pa rin tayong vendors. Like, parang nasa 50 pa rin sila. Sobrang dami. And sabi ko nga, masakit talaga sa ulo magpatakbo ng leasing business. Di ba yung iba, yung mga nagpaparenta ng upa ng bahay? Ilan lang yun 3 o 4. Putik ito na magugulat ka talaga. Ayan, magugulat ka talaga sa dami nila. Ayan. So, yung mga matatagal na nag-rent sa akin, simula umpisa, hindi ko sila tinataasan ng renta. Pero yung mga bagong papasok, iba na yung renta. Kasi medyo lugi talaga tayo dun sa unang price na binigay natin kasi sobrang like 150 per day, 'di ba? So yung una nagtiwala, good for them. Ayan, yung mga bago, syempre, medyo inayos na namin yung mga sistema, ganun. So, ayun, hanggang ngayon medyo nagpakabit tayo ng transformer. Sobrang dami talagang inayos. As in, yung mga wire, yung mga permits, mga building ganyan. So, sobrang dami talagang inaayos. Kaya sakit talaga sa ulo. Sa totoo lang, yung Pamos Food Hub. Pero syempre, tulad nga nasabi ko, masaya talaga ako na meron silang permanent na lugar kung saan magsasama-sama yung mga vendors para hindi sila tinatamboy lang, bawal ka dito magtinda, wala kang ganyan. Mga ganun. So, ayun. Ginawa lang naman namin din yung Pamos Food Hub namin mag-asawa kasi para matulungan yung mga vendors talaga na meron silang marentahan na mura. Tulad nga na sabi ko, sa Manila, may mga nakausap ako, ang rent daw per day is nasa 2,500, ganun. Imagine naman sa akin, 150 pesos per day. 'Di ba? Sobrang mura. So, dun sa branch 2, 7.5 per month, divide yun na lang 30 days, 'di ba? So, ayun. Umalis nga ako sa GC, pero ngayon, nandun na ulit ako. Kasi di ko sila matiis. Like, sabi ko, kailangan nila ako. Kasi syempre, parang gusto nila nandun ako eh. Pero syempre, nagpahinga muna ako kasi may stress ka talaga sa sana sumaksis. Naloloko yung asawa ko. So, ayun nga, yun naman yung dahilan. Kasi, syempre, priority natin si baby. Kasi nga, kaya nga tayo nagwo-work hard para sa mga anak. Eh, syempre, dahil nga nagbi-bleeding, nag-bed rest nga ako, sa totoo lang. Eh, makulit lang talaga ako. Pero hanggang ngayon, nagbi-bleeding pa rin ako. So, ayun. Ayun yung dahilan. Mga mosang. Charis!